Kumusta mga lods? Ito, dumating na yung mga upgrades na in-order natin para sa ating SRC Babayaga Beta. So, simulan na natin yung upgrade. So, muna natin siguro itong Unicorn Inner Barrel. Then, meron din tayo ditong Aiki and adjustment wheel na may palit din. So, let's go! Record spring. Mamaya natin siya papalitan. Unahin na natin yung ating inner barrel. Palasin natin siya. So gaya nga ng sinabi ko dati mga lods, 360 na yung adjustment wheel ni SRC Babayaga Beta. Kung makikita nyo, halos pareho na lang siya. Bago ko nalaman yun, naka-order na tayo. So palitan na natin na may palit. Natin yung ating Aiki. Guys, mukhang maliit yung maple wheel, yung wheel na nabili natin. So try natin ilagay yung stock ulit. So medyo mahaba kasi itong stock. Hindi ka kaya problema guys, mukhang maliit talaga yung adjustment wheel ni Polip. So I think babalik na natin sila sa stock. A few moments later. So yun nga guys. So
mali talaga yung adjustment wheel ni Hippolyt. So pabalik tayo dun sa stock niya, which is okay na rin naman kasi ang stock niya is 360 degrees na din. Mas malaki siya kaysa dun kay Hippolyt. Yan. So ayun na siya, guys. konti. Sinawag ko siya. So, try natin ikabit yun. Guys, yung nangyari kasi yung nagsi umabang siya dun. Okay naman. Ayan, kabit na natin. Although yung wheel maliit siya, so binalik na lang natin yung stock. So nakabit na natin yung bagong inner bar. So dyan, okay na tayo sa ating inner barrel. Ngayon naman palitan naman natin ang kanyang ito, medyo diba sabi ko guys, ito yung isang gusto kong palitan sa kanya kasi medyo mabagal yung natin kung ano magiging pagbabago pag napalitan na natin yung spring.
So, pakakalasin yan guys. Tanggalin muna natin yung lock niya. Medyo tandaan na sa pagkaalis nito guys kasi pwedeng tumalsik yung spring tsaka yung pin niya. So, dahan-dahan lang tayo dyan guys. Tapos kakalasin naman natin yung kanya. Dito. Dito. Kalasin din natin. Dito din guys, careful kayo kasi may spring din na pwedeng tumalsik dito sa side mo. Ayan. Mas na siya. Saan siya malalagay? So ito guys yung stock niya. Ito yung stock na nasa spring niya. Medyo kalokay-lokay yata. Kaya natin palitan. Ayan. 180% na nasa spring ni Infinity Custom. Kasabang dalawa. So ito yung stock nya at ito yung kay Infinity Custom. Lagyan na natin. Ingat lang sa pagkalagay. Okay. Sakto. Ingat lang tayo sa pagbalik guys. Dapat maayos ang pagbalik natin. Para hindi siya ma-dislocate. So, iba siya guys, oh. Kasi sa kanina. Sobrang lamya. Snappy na siya ngayon. Docs. Palitan na natin nasa spring natin. Nasa na rin siya. So, yun naman. Papalitan na natin ay yung kanyang recoil spring. So, ito yung stock niya guys. Dinagdagan ko na rin siya ng buffer para mas ma-shorten yung neck. Ayan, ito compare natin yung stock at saka yung 150% na Infinity nickel spring. So, siya, mas mahaba siya. Ito natin.
Ito guys, yung kasama niya na hammer spring, hindi ko napapalitan kasi na yung chinek ko. Parang mas maganda yung stock na nakakabit. So, hindi ko na rin muna siya gagamitin. Sama ko na lang siya dito. So, kabit na natin. Tapos na tayo. Kabit na natin. Ang coils. Ayun. Ayan guys. Nakita mo naman. Kabit na natin yung kakamyo ng upgrade natin. Actually, bumili rin ako ng hammer guard. Kaso mukhang kailangan ko pa siyang ipag-grind at the same time hindi pa dumadating yung threaded screw ko para maging compatible siya dito. So kasi pag inalis natin to medyo malaki yung butas, so kailangan natin ng isa pang screw para yun yung paglalagyan ng ating M3 na screw dito. So ayun, tayin lang natin, tsaka medyo kailangan ko pang i-grind to kasi medyo malaki siya, medyo mahaba. So next time na natin siya ikakabit. Ayan na guys, ito na, check natin. Snappy na siya ngayon guys. Ito compress. So firing test siguro natin, kaso check natin kung ano yung pagbabago niya, kung mapifeel natin yung pagbabago. So check natin mamaya guys. Eventually. So ayun guys, update tayo. Actually nag-test shot ako ng isang beses para makita kung ano yung pagbabago dun sa mga upgrades na ginawa natin. So ano man, tuwan-tuwa ako kasi napakatuwid. Actually hindi pa kasi dumadating yung target shooting na in-order natin, pero tinry ko lang muna siya sa karton and nagulat ako, sobrang lakas and sobrang tuwid ng pag-asinta natin na talagang gitnang-gitna siya with a span of 15 feet, I think, more or less 15 feet. So tinamaan natin yung target natin, makita ko sa inyo, ito siya guys. Assurance naman, gitnang-gitna siya doon sa tinarget natin. Actually, ito talaga yung letter na tinatarget natin. And tuwan-tuwa ako doon. Sabi ko, wow, napaka-tuwid naman ng asintat ng bagong upgrade natin na mga unit. Ayun nga lang. Pagtingin ko, sabi ko, may bala pa naman, ba't nakalak na siya? So, found out natin na meron tayo ng problema, so nag-lock na rin siya kahit meron pa siya BB. So pakita ko sa inyo kung ano nangyari guys. Sobrang lakas nung 180% na nozzle spin na ginamit natin. So ayun, pagputok niya, ito nangyari sa ating nozzle. So
So ayan, makikita nyo guys, bumigay siya. So bumigay yung pinaglalagyan ng spring natin. Ayan, paano ba yan? Ayan. Ganyan siya dapat. Ganyan siya dapat. Tapos dito nakakalang yung spring. So pagputok niya, pagbalik, ayun. So sobrang lakas at tigas nitong spring na nabili natin. Nabitak, bumigay yung nozzle natin mismo. So ayun. Tuwan-tuwa pa naman ako kasi nga lakas. Sobrang satisfying ng putok niya. At yung asintan niya, diretsyong diretso. Ayun na nga lang. Yun na yung una't huling beses na nagamit ko siya. So siguro try nating mag-order ng bagong nozzle kasi hindi na talaga to pwede. Tinry ko nga rin siyang gawa ng paraan pero wala, hindi talaga pwede na, basag na to. So papalitan na talaga natin siya and order na rin tayo nung 140, mas mababang power ng spring para at least hindi ulit masira yung nozzle natin. So ayun, sayang guys bago-bago pero ganun talaga, since bago lang din tayo, may mga bagay na kalata natin okay pero meron pala tayong mga information na na-miss. So ito na nga, isa nga yung kasi ito palang 180% na strength ng nozzle spring, hindi pala talaga to compatible dun sa mga unit na gumagamit din ng CO2. So masyadong malakas siya para sa mga plastic nozzles na kagaya nito. So pwede siya sa ibang high kappa, pwede siya sa pwede siya sa Wii saka sa TM, pero pagdating sa SRC and KJY ayun, hindi siya compatible. So ayan, order tayo ng bagong pyesa, then update ko na lang kayo guys once na may dumating na yung bago nating nozzle and yung bago nating spring. So para matry din natin yung unit natin kung ano yung pagbabago. Kasi nung makita ko naman talaga sobrang ganda nung upgrade natin, lalo na siguro dun sa inner barrel nya, tsaka yun sa pagkakalagay natin ng i-key. Kaya nga lang, ayun, bumigay nga lamang yung ating nozzle. So wait na lang muna ulit tayo pagdating ng nozzle natin na i-orderin para matest natin ulit siya. So yun lang muna sa ngayon guys. So ayun, payo ko lang din sa mga bagong tulad ko na gustong ring mag DIY ng upgrade. So basa-basa din muna tayo. I think kasi medyo nakakalito ngayon kay Lazada kasi yung item description niya is napapunta sa pinakaibaba, which is kung minsan kalata mo wala na yung item description, kalata mo yung mga yung nakalagay na lang na konting details dun sa bandang taas ng page ng item. Kalata ko yun na yun. So nakalagay kasi doon compatible siya, suitable siya for high kappas. So yun pala, meron pa siyang description sa bandang ilalim which is ayun nga, hindi siya compatible sa SRC nozzles. So ayun, yun yung na-miss natin. Hindi bale, part yun ng journey na syempre talagang kung minsan experience tayo ng pagkakamali, pero dyan naman sa mga pagkakamali niya na natin, dyan naman tayo matututo. So ayun,
So yun lang, payo ko din guys, ingat-ingat lang din, be careful. If ever dapat talaga mag-consult muna rin sa mga with experience na, para at least hindi naman sayang yung mga parts. Kasi sayang, bago pa lang to pero bumigay siya, sobrang lakas ng siguro impact nung pagbalik niya dahil medyo matigas nga talaga tong spring na to. So ayun, hindi niya siguro kinaya. Anyway, yun, hintayin na lang natin yung parts na orderin ko, then share ko ulit sa inyo pag yung dumating na siya, then siguro paratingin na rin yung in-order nating target shooting. So yun yung gagamitin natin, check natin kung magiging accurate siya doon. So, and guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat, see you next time and goodbye.